Matapos maputol ang kanyang NBA momentum, si Malik Beasley ay napabalitang sasali sa isang professional basketball team sa Puerto Rico na pag-aari ng global music superstar na si Bad Bunny. Ayon sa mga ulat, maglalaro si Beasley para sa Santurce Crabbers sa Baloncesto Superior Nacional, kung saan inaasahang magsisimula ang season ngayong Marso. Ang hakbang na ito ay itinuturing na pansamantalang destinasyon ng veteranong shooter habang nananatiling hindi malinaw ang kanyang kinabukasan sa NBA. Kasabay ng kanyang paglipat sa Puerto Rico, patuloy pa ring nasa ilalim ng investigasyon si Beasley ng NBA at ng Federal Bureau of Investigation kaugnay ng umano'y pagkakasangkot sa illegal gambling activities, partikular sa mga player prop bets noong nakaraang season. Ang naturang alegasyon ay nagdulot ng malaking hadlang sa kanyang free agency status, dahilan upang hindi siya makakuha ng bagong kontrata sa NBA sa kabila ng solidong produksyon niya sa nakaraang taon. Matatandaang nagpakita si Beasley ng matatag na laro matapos ang kanyang pananatili sa Milwaukee Bucks at kalaunan ay nagtala ng malalakas na shooting performances sa Detroit Pistons. Ngayon sa Puerto Rico, layunin niyang manatiling game ready at patunayan na kaya pa rin niyang maglaro sa mataas na antas habang hinihintay ang magiging desisyon sa kanyang kaso, isang yugto ng kanyang karera na puno ng tanong, pressure at posibleng redemption. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Second chance ba ito ni Malik Beasley o simula na ng tuluyang paglayo niya sa NBA? Samantala, jackpot naman si Klay Thompson. Isang makasaysayang kasunduan ang naganap sa mundo ng basketball at sneakers matapos opisyal na pumirma si Klay Thompson ng lifetime contract sa global sneaker brand na Anta. Ang deal ay bunga ng napakalaking tagumpay ng kanilang partnership sa loob ng 12 taon, kung saan umabot na sa mahigit 10 milyong pares ng KT signature sneakers ang naibenta sa buong mundo. Patunay ng kanyang matinding impluensya hindi lang sa loob ng court kundi pati sa sneaker culture. Sa loob ng mahigit isang dekada, naging simbolo ng loyalty ang ugnayan ni Klay at ng Anta. Mula sa kanyang mga championship years kasama ang Golden State Warriors hanggang sa kanyang pagbabalik mula sa matitinding injury, na natiling buo ang tiwala ng brand sa kanya. Ngayon, ginantimpalaan ito ng isang bihirang lifetime deal na karaniwang ibinibigay lamang sa mga tunay na alamat ng laro. Hindi na lang ito simpleng endorsement para kay Klay Thompson kundi isang legacy move. Ang KT line ay inaasahang magpapatuloy bilang isa sa pinakamatagumpay na signature sneaker series sa basketball history habang tuluyang pinatatatag ni Klay ang kanyang pangalan bilang global icon sa loob at labas ng NBA. Samantala, nagiging numero na lang ba talaga ang draft order sa NBA? Sa kasalukuyang takbo ng mga laro, unti-unting nabubuo ang isang kakaibang naratibo sa pagitan ng pinakataas at pinakababang pinili sa 2024 na NBA draft. Sa huling 4 na laro, si Zachary Risacher ang numero 1 overall pick ng Atlanta Hawks at Bronny James, ang numero 55 pick ng Los Angeles Lakers, ay nagtabla sa kabuuang puntos, ngunit doon na nagtatapos ang pagkakapareho. Habang patuloy pang hinahanap ni Risacher ang kanyang ritmo at kumpiyansa sa bigat ng pagiging top pick, kabaligtaran naman ang ipinapakita ni Bronny. Sa parehong span ng mga laro, nakapantay man sa puntos, malinaw na lamang si Bronny sa efficiency, mula field goal, free throw, hanggang 3-point shooting, kung saan halos kalahati ang agwat pabor sa kanya kumpara sa numero 1 pick. Isang indikasyon na hindi lang dami ng tira ang usapan, kundi kalidad at desisyon sa loob ng court. Mas lalong umiinit ang diskusyon dahil ang 2024 na draft class ay matagal nang tinawag na unpredictable. At ngayon, kitang-kita ito sa aktwal na laro. Ang numero 55 pick ay hindi lang nakakasabay sa numero 1 pick sa scoring, kundi mas efficient pa sa halos lahat ng aspeto ng opensa. Hindi man ito nangangahulugang mas magaling na agad si Bronny sa pangmatagalan, malinaw na may mabigat na tanong na ibinabato ang mga numero. Sa puntong ito, pinatutunayan ba ni Bronny James na siya ang tunay na steal ng 2024 na NBA draft o maaga pa para husgahan ang isang numero 1 pick na nasa yugto pa lang ng adjustment? Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Draft position ba talaga ang sukatan o performance sa loob ng court ang tunay na batayan? Move by Ricochet. Nice behind the back dribble. Reverse layup. Active early. Look at the defense. Gets out there, picks that away from Ingram and gets to the rack. And I'm not on their feet. Look at the space that they gave him. So it's just all right. Play for Brown leaving